guys! Welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. The High Priest in reverse. Hindi ka orthodox, you're unorthodox. Or hindi mo sinusunod yung mga rules, o yung mga pamahiin, kung ano yung mga kinalakihan mo na mga rules na sinet na impose ng family mo na dapat mo sundin. Ano yan, rules ng family mo sa'yo? Hindi. Rules sa religion nyo, yung hindi mo sinusunod. Rules sa religion nyo. Meron kayong sinusunod sa religion nyo na siguro meron na iilan or isa na hindi mo sinusunod. That's why. Dahil anong tingin mo? Minamanipula ka lang sa religion nyo? Hindi naman. Dahil it makes you feel uncomfortable. Yeah. Or not happy. Yeah. Kasi hindi ka masaya, no, sa rules na yon. Kaya hindi mo sinusunod. Or kahit isa lang na para bang sinusuway mo yung rules na yun sa religion nyo. So yan. Kasi iba-iba yung simbahan, di ba? Iba-iba yung religion dito sa mundo dito para sa Pilipinas. Ang dami ng religion, may mga rules. Di ba? Yung ibang religion napaka-strict. Ano pa? O kaya yung rules, mga patakaran sa inyong simbahan o ano man yan. So ano pa? Ang energy mo ngayon. Three of Cups. Friendly and you want a reunion or to make friends with others or a reunion. Ano ba ito? Gusto mong magkaroon ng reunion sa inyong person mo? Union or reunion, yung ma-unite kayo. Yes, yun ang gusto mo, yung ma-unite kayo ng person mo. That's why lumabas tong Three of Cups. Baka may ups and down or else ex mo or else ay karelasyon mo yun na hindi kayo okay, no, na parang on and off, mga ganun. So gusto mong ma-reunite kayo na mas lalo kayo maging close, you will celebrate, no? Kasi ma-unite kayong dalawa, pwedeng ako yung person man yan ay ma-unite kayong dalawa, pwedeng ganun ay. Ayun. Ano ang clarification na to? Ano ang next? Ano ba yung energy ng person mo muna na yan na gusto mo ma-unite kayo? Oh my gosh, King of Swords. Parang cold and emotional. Pero ano yung kanyang solar plexus eh? Open and strong. This is someone motivated. Kasi strong yung kanyang solar plexus. Inspired, no? Na kung ano man. And passionate din to kasi may color orange. And yun nga lang, yung mind niya ay, alam niyo yung sapphire na stone, yung parang may kinukontrol niya yung isip niya eh. Disiplinado tong taong to. Kinokontrol niya din yung sarili niya, yung emotion niya, ng isip niya. And ganoon, intellectual, logical. And sinishield niya yung sarili niya, pinoprotektahan niya yung sarili niya para hindi siya masaktan. Maaaring pagdating sa ibang tao, this person is cold. O maaaring galit to. Ano ba tong person mo galit sa ibang tao? Galit siya sa ibang tao. Yes, dahil anong ginawa sa kanya ng ibang tao? Pinahirapan to guys. Maring binigyan ng sakit o yung kaperahan niya. Pinisting kaperahan niya.
At yung love life niya o kung anumang area ng buhay niya na hindi nagkaroon ng growth ba, pinisti nila. That's why galit siya sa ibang tao, guys. Pero sa'yo, hindi galit si person mo. Galit din. Bakit galit? Kasi, huwag na natin alamin. Baka may misunderstanding na sa inyo. Pero, ano yung feelings nitong person mo na nag-embody ng King of Swords sa'yo? Nasasaktan to, na-hurt, nahirapan, ganun. Nasaktan niya, nahirapan, na saktan. Yun. Parang nagdusa ba? Yung ganun. Na parang namatayan, parang ganun na may namatay sa inyo, may namatay na relationship siguro, ganun, o may nag-end kasi sa inyo, o may baka pinisti din yung inyong love relationship. That's why nagkaganon, no, na nasaktan itong person mo. So ano pa ang feelings ni King of Swords na person mo sa'yo ngayon? Nakarecover na from sadness, from yung alam yung naging matamlay, yun, nakarecover na siya from that. And ano pa yung feelings ni King of Swords sa'yo ngayon? Mahal ka pa ba ni King of Swords? Oo, mahal ka pa niya. Oh yes, gusto niya pa rin mapangasawa ka, magkaanak kayo, no? Kasi emperor to, mahal ka niya. Yeah. Parang he's or she's looking forward. Parang ganon. Babae or lalaki, kaya he or she yung ginamit ko dyan. Hindi ko lang pwedeng gamitin yung it's sa ganyan. Well, ano yung iniisip ngayon ni King of Swords na yan na person mo sa'yo? Ano iniisip niya ngayon? Yung mapangasawa ka. Yun ang gustong-gusto niya, yung mapangasawa ka talaga. Habang nag-iisip siya, habang nagmumuni-muni siya, yun ang iniisip niya. Yes, ganun pa rin na mapangasawa ka, na you will build a family together. Yes, you will build a family together, pero para siyang walang magawa na nakahang nun. Parang hindi siya nagtitake na action ba. Parang sa ngayon, baka dahil sa galit pa niya, o dahil may galit siya sa ibang tao, napiktuhan yung mood niya. Habang nag-iisip siya, no? Habang nag-iisip siya, habang nakahilata yan, habang nakahiga, no? Nag-iisip na gusto kanya talaga mapangasawa, magkaanak kayo. So ano pa ang balak ni King of Swords na yan na person mo sa'yo ngayon? Wala siyang balak ngayon. Wala siyang balak na gagawin action. Ano kaya ang next na mangyayari sa inyo ni King of Swords na yan? Sa ngayon wala pa siyang balak na gagawin action sa'yo. Pero, ito, next na mangyayari sa inyo, magkakaroon ng movement, lalo kung stagnant yung connection nyo. Lalo na kung naging cold yan na hindi kumilos. May magtitake na action. Sino ang magtitake na action? Both of you? Hindi. Si King of Swords? Hindi. Ikaw? Ikaw ang magte-take ng action at magtatagumpay yan. Yung gagawin mong action. Wala pa kasi itong balak sa King of Swords. Maring busy pa yan yung isip niya sa kakaisip ng mga gumawa sa kanya ng pamimistays buhay niya ba. Ibang tao. So pero pag nag-take ka na ng action dyan, may mag-take na action. Ikaw, magtatagumpay daw yan. Message, ano ba yung nag-guide dito ngayon? Angels ba? Angel ba nag-guide dito ngayon? Angel. Anong message na angel? Angel sa inyo kasi yun ang nag-guide dito ngayon. Whom do you need to forgive? Kailangan mo siyang patawarin yung person. As you release all the anger and resentment, you will find that your wishes will come true. Mukhang kailangan mong patawarin tong person mo na to. Lalo na kung meron kang resentment dyan or old anger. Baka nagkagalit kayong dalawa.
resentment kayo para sa isa't isa ba. So, kailangan mong patawarin. Kaya pareho kayo, kailangan yung patawarin ng isa't isa. O kung itong person mo may galit sa'yo o may resentment, kailangan kanyang patawarin. Dali lang yan. Forget. Forgive. Dali na naman yan eh, kung gustuhin mo. Diba? Alam niyo kung bakit hindi nagpapatawad yung isang tao dahil sa pride. Dahil sa, o kaya ay dahil sa, kung pagdating sa relationship sa love life pero kung kunwari ginawa ng kasamaan o evil o piniste siya, no, ay dahil sa, alam niyo, naagrabyado talaga siya. Yung mga ganun na piniste siya, na ginawa siya ng evil, nanganganusti siya, yung pag mga ganun. Pero when it comes sa inyo, no, na mag-lover naman kayo, ganun, or ex-lover, either man dyan, ay madali lang yan, patawad. Madali lang nakakalimutan yan. Lalo kung minahal yung isa't isa. At mahal ka pa naman ng person mo yun. So, kung mahal mo yung person mo, madali lang magpatawad. Hindi naman mahirap yan patawarin. Kung gusto mo siyang makasama, edi you need to let go of those resentment and all the anger. Kung ikaw man yung may sa inyo, may resentment or old anger. Ano ang next na magiging buhay ninyo ni King of Swords na person mo? Ano kaya? Whip. Ano pa ang next na maging buhay ninyo ni King of Swords sa person mo? Clover. Ay, parang ano to guys, alam mo yung whip. Yung parang latigo. Ayan. Yung latigo. Takot ang mga, dyan. Ibig sabihin, takot yung mga evil forces sa inyo niyan. Yung mga spirits, demons, mga ganyan. Takot na lumapit sa inyo. Maging komportable yung buhay ninyo, Clover. Maging comfortable kayo sa piling ng isa't isa. Lalo kung magkaayos na kayo, tanggalin nyo na yung resentment niyo sa isa't isa, no? At yung all the anger ninyo. And ma-forgive nyo na yung isa't isa na hindi na kayo yung parang kinikip nyo pa yung anger at yung old anger at yung resentment. Dapat nyo na i-let go yun. Hindi naman iba kayo sa isa't isa, di ba? Lalo kung gusto nyo makasama ng isa't isa, kung yan ang tinitibok ng puso, bakit pa kayo mag-hold ng anger or resentment, di ba? Ba't ba kayo mag-hold ng grudge, di ba? Clover. Person nyo yan eh. Person yung isa't isa eh. O bakit? Dapat ay kapatawaran na lang kayo. Ganun. Kahit masakit man yung nasabi ng isa, ay hindi nyo yan maitanggi na mahal yung isa't isa, na gusto nyo makasama ang isa't isa. Pride ang namamagitan dyan. Pag ganyan na may resentment pa kayo sa isa't isa na gano'n, may old anger pa na hindi nyo na-release. So, maging harmonious at maging emotionally comfortable, fulfilled, happy, and satisfied kayo. You will feel lucky, blessed sa piling ng isa't isa. Lalo pag nagsama na kayo niyan. Or if you're in a relationship, if you're united na, pag na-unite na kayo, so ano pa, main energy mo, nag-heal ka ngayon at parang you find, parang inaano mo, parang din-develop yung personal power mo. Ganun ba? Personal power. Kasi it symbolizes power also. Itong pink pearl. At naghihilig ka, nag-rejuvenate. The nature here. Para natatanggal sa yung mga stress, anxiety, negativity, mga ganyan.
You want to spend time more on outdoors, nature, ganyan. Or you love green, pink colors. Ganon pag nag-heal ka, mas gusto mo yung mga color na nakaka-heal. Green, light green, pink, mga ganyan. Sa akin nga dati, nung bata ko, ayaw ko talaga ng pink, guys. As in, ayaw ko ng pink kasi, ewan ko ba, ayaw ko talaga yan. Sa lahat ng color, ayaw ko talaga yung pink. May ganyan eh. Ngayon naman, gustong-gusto ko ng pink. Mala. Bakit gusto ko na ng pink? Dati ayaw ko talaga ng pink. Yan, ayaw ko ng color. So, parang, yan eh, pag nag-heal ka, parang, na-notice ko pag nag-heal ka, ay parang nadudyon ka sa mga healing colors, sa mga loving colors. Kasi sumisimbolo ng love yan eh. And calmness and, yung parang na-relax ka, nakakalm yung nerves mo sa pink color, ganon yan eh. Kaya nga daw sa ba yung bansa, mana? I think sa US, nabasa ko yun eh, na yung mga priso, yung mga inmates, yung mga priso doon, sa lugar na yun, pinapasuot sila ng pink, color pink, yung kanilang damit para hindi maging aggressive. Instead, maging calm. And para ma-relax sila, ma-calm, no? Para hindi maging aggressive. Kasi nakaka-calm yung color na yun eh. Ano pa? Energy mo ngayon. Nag-heal ka talaga. I think, mahilig kang spend time outdoors. Mahilig kang magtanim or yung lumapit sa mga bulaklak, sa tanim, sa nature. You feel more grounded, healed, and connected sa nature. Ganyan. Right now. Ano mga energy ni King of Swords na yan? Yung body energy ni King of Swords na person mo ngayon. Queen of Air. Ano talaga siya, guys? Intellectual, logical, clear, sharp yung kanyang mind. And with the Queen of Air here, kasi merong owl, no? May ability itong person mo. Maybe may psychic ability or intuitive itong person mo. Or pwede ding medium. Kasi napakalakas ng kanyang third eye chakra and crown chakra. Na may mga nasisense, nakikita, na very clear sa kanya. Or naobserbahan na very clear sa kanya na hindi nakikita o hindi naobserbahan ng iba. May mga nalalaman to na hindi alam ng iba. Ganyan yung person mo na yan. And quick and mabilis mag-isip, mabilis comprehend yung kanyang mind. Madaling matuto, pwede din. Yeah, Queen of Air. Mabilis yung utak niya kasi mabilis mag-comprehend yung mind niya, yung isip niya kasi air yan eh. 'Di ba yung hangin ay mabilis, no? Madami ba na-attract sa'yo? Madami? Tingnan natin kung madami na-attract sa'yo. Yes, madami na-attract sa'yo. Etong si Queen of Air na person mo, yan ang in-embody niya energy din. Attracted ba sa'yo? Oh, yeah. Attracted sa'yo. Mukhang ikaw yung laman ng utak niyan. Na klaro sa kanya na attracted siya sa'yo. Hindi niya dinay yun. Ikaw ba attracted ka kay Queen of Air na person mo na yan? Oh, ikaw din. Yes, ikaw din. At mukhang gusto mo mag-umpisa kayo na magsama na talaga. Na, alam yung
mag-commit kayo sa isa't isa, or else ay, alam niyo, mag-umpisa kayo ng, yung magsama and then mag-grow yung umpisa ninyo. Mga ganito, yung mga ganito, ay yung gusto mo na mag-purchase ng house and lot, kung wala ka pang house and lot, no? Kung wala pa kayong house and lot, and then magsama na kayo sa pinurchase yung house and lot. Yung mga ganun ba? Yung mag-umpisa na kayo magsama talaga. Mga ganyan yan. Ano message ng angels for you right now? Page of Cups in reverse. So what's with the Page of Cups in reverse here? Sino ba yan? Si Queen of Swords ba yan? Si Queen of Swords. Hindi pa nga daw makapag-reach out sa'yo. Wala sa lakas ng loob. Mukhang ex mo talaga siya. Naghiwalay kayo. You're in separation right now. Pero kung mag-reach out ka dyan, magsasucceed. Pero for sure may magte-take na action. Magsasucceed yan. Hindi pa yan mag-release si Queen of Swords eh. Yan yung person mo na yan. Yan ang kanyang in-embodied energy. Hindi pa yan Queen of Air pala. King of Swords and Queen of Air. Isa lang yan. Hindi pa siya ganun ka-courageous and brave na mag-resay, or hindi pa siya ganun ka-fearless, no? Na mag-resay. Pero kung unahan mo, ay magtatagumpayan, guys. Huwag matakot. Ganun. Lalo kung lalaki ka, lalaki, babae, huwag matakot na mag-race, lalo kung may nakaraan naman kayo, kung gusto nyo talaga makasama yung isa't isa eh. Diba? Ba't kayo matakot? Lalo kung destiny naman kayo, kung you're meant to be together. Are you meant to be together? Yes. Kaso lang parang natingga, may pag-antay. Pinantay kayo, baka may gumawa ng scheme ba? O kaya, pero still, kinikeep nyo pa rin yung isa't isa. Hindi nyo pa rin binibitawan yung isa't isa. May mga nandidistract kasi sa inyo, pwedeng options, or ibang bagay, o career, o kung ano man yan. May mga distractions kasi, o may mga nanglilito sa inyo. May nanggugulo sa isipan ninyo. Yan, mga bitter, mga nainggit o nagsisales. Mga inggitira. Hindi. Mga nagsiselos. Mga nagsiselos yan. Na gusto kayo i-restrict. May mga nagsiselos. Bakit? May gusto. Sino ba yung mga nagsiselos na pinapa-clouded o parang ginugulo, nililito yung isip ninyo? Kanino ba may gusto yan? Sa'yo? Hindi. Sa person mo. Sa person mo may gusto yan. Gusto na magtagumpay sa person. Mga kubitos, guys, ano yung mga selfish, greedy, mali yan, nagagawa sila ng witchcraft or black magic or sorcery, o yung mga ganyang scheme nila, no? Dahil lang gusto nila yung person mo, dahil type nila yung person mo, dahil gusto nila magtagumpay sa person mo. Pwedeng ikaw din ginugulo nila yung isipan mo. Yeah, pati ikaw. Para mag-juggling ka. So, huwag ka sa kanila. Huwag ka magpa-control. Huwag ka magpa-juggling. So, you need to take action. You need to do your best so that you will be together ng person mo. Kasi meant naman talaga kayo para sa isa't isa. So, yan. Ito na lamang, guys, for collective reading.